Bilang Pilipino, malaya tayong magpahayag ng ating opinyon sa mga nangyari sa bansa. Dahil isa tayong Republican state na may democratic government. Pero paano ba napunta ang Pilipinas sa ganitong uri ng pamamahala? Noong 19th century sa Europa, nanawagan para sa karapatan ang mga kabataang Pilipino mula sa Espanya. 1896, sa pamumuno ni Andres Bonifacio at ng ilang kabataang naghimagsik na buo ang Haring Bayan. Isang demokrasya kung saan ang bayan ang hari at hindi isang tao lamang. 1898, matapos ang 3 siglong pananakop ng Espanya, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang ating kalayaan sa Kawit, Cavite. Isinulat ng Malolos Congress ang isang constitution na nilikha sa First Constitutional Republic sa Asia. Pero ipinagbili ng Espanya ang bansa sa Amerika sa halagang $20 million. Bilang teritoryo ng Amerika, ipinasa ang Cooper Act at Jones Law na nagtatag ng Philippine Legislature. At ang Tydings-McDuffie Act na nagpangako ng 10 taong pagtransisyon ng Pilipinas para maging isang fully independent nation. 1935, itinatag ang Commonwealth kung saan nagkaroon tayo ng otonomiya at sariling constitution sa ilalim ni Manuel L. Quezon. 1937, nakuha ng mga kababaihan ang karapatang bumoto at nagkaroon ng boses sa politika ang mga nasa mababang sektor ng lipunan. Pagsapit ng World War II, sinakop tayo ng Hapon at ginawang puppet state. Maraming kabataan Pilipino ang lumaban naman kabilang sa grupong gerilya at nagkaroon sila ng malaking papel sa pagbawi ng demokrasya ng bansa. 1945, umalis ang Hapon at ibinalik ang Commonwealth sa ilalim ni Sergio Osmeña. 1946, isinauli ng Amerika sa Pilipinas ang kasarinlan at itinatag ang bagong republika. Matapos ang higit 2 dekada, nagsagawa ng mga demonstrasyon noong 1970 ang mga mag-aaral laban kay President Ferdinand Marcos na nakilala bilang First Quarter Storm. 1972, idineklara ang martial law kung saan ang gobyerno ay pinalitan ng isang diktadurang militar. 14 na taong sinuspinde ang kalayaang paggalaw, pagtitipon at pagpapahayag. Naging banta ito sa mga youth at civil society groups na nais ipagtanggol ang mga karapatang pangtao. 1986, natudukan ito sa pamamagitan ng People Power sa EDSA, kung saan nagtipon ang milyong-milyong tao para maibalik ang kalayaan ng bayan. Nang manuklok si President Corazon Aquino, ipinatupad niya ang Freedom Constitution na nagbigay daan sa 1987 Philippine Constitution. Nakasaad dito na bilang demokratikong bansa, hawak ng mga Pilipino at kanilang nahalal na pinuno ang kapangyarihan. Sa ilalim nito, malaya tayong manaliksik at magkalap ng impormasyon, magpahayag ng mga ideya, pananaw at opinyon, makilahok sa mga pampublikong pagpupulong at organisasyon, sumang-ayon o sumalungat sa gobyerno at kanilang mga aksyon, at bumoto sa isang patas at pangkalahatang eleksyon para sa isang gobyernong nagsisilbi at pumuprotekta sa mga tao. Simula 1992, bumoboto tayo ng presidente, vice-presidente at mga senador kada 6 na taon at ng mga representatives at local officials kada 3 taon. May sarili ring eleksyon ang bagong tatag ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Nakasalalay sa ating pagboto ang pagpili ng tamang pinuno ng bayan. Hawak natin ang kapangyarihan na pumili ng tamang pinuno ng bayan, makapagdisenyo ng nararapat na gobyerno at makabuo ng isang maayos na pamumuno para sa mga Pilipino sa buong mundo.